Mahigit 5,000 na ang naghain ng kanilang kandidatura para sa eleksyon 2025 base sa tala ng Commission on Elections. Ayon din sa COMELEC, posibleng mas maraming mag-qualify bilang senatorial candidate kasunod ng ilang desisyon ng Korte Suprema. May unang balita, si Sandra Aguinaldo. Wala pang nanalo pero tila may selebrasyon na. All out na ang ilang taga-suporta ng mga naghain ng kandidatura. Nagtungo sila sa Quirino Grandstand. Oo, suportado ho namin yan. Hindi ho kami bibitaw sa kanila. Para naman makatulong din kami sa kanila. Para naman matulungan din kami. Dagdag puwersa ang Philippine Marine Corps sa 400 pulis Maynila na nagbabantay sa paligid ng Manila Hotel. Sa mga gustong makaisa sa 12 slot ng Senado, unang naghain ng COC si Victoriano Inte na nakailang takbo na raw para sa national position. Sumunod si re-electionist Senator Amy Marcos na sinamahan ng kanyang inang si dating First Lady Imelda Marcos. Nag-anunsyo siyang independent pero nationalista ang inilagay na partido sa COC. Target ding makabalik sa Senado ni na dating Senate President Tito Soto. Gayon din si dating Senador Ping Lacson. Nakasabay dumating ng re-electionist na si Senador Lito Lapid. Naghahangad ding maging senador sina Eric Negapatan na nagpakilalang engineer at building contractor at Magno Manalo na nagpakilalang pastor at dating security guard. Ikatlong beses namang paghahain ito ni Betsaida Lopez. Isinusumpa ko Na emosyonal na humarap sa media dahil lagi raw siyang idinedeklarang nuisance o panggulo lang. Ikalawang beses namang pag-file ng COC ngayon ni Manuel Andrada. Nag-file din ang nagpakilalang Army Reservist na si John Ray Gargarita. Sabi ng COMELEC, posibleng mas maraming mag-qualify na tumakbong senador ngayon. Pero magsasala pa rin ang legal department sa loob ng 5 araw at saka ipa-file sa COMELEC and Bank. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, maaring madeklarang nuisance candidate ang isang taong nag-file ng COC para kutyain ang election process o lumikha ng kalituhan, tulad halimbawa ng magkatulad ang pangalan. At kung walang tunay na intensyon na tumakbo sa partikular na posisyon, ang nag-file ng COC. Sabi pa ng COMELEC, may 2 bagong ruling ang Korte Suprema na magpapahigpit sa pagdedeklarang nuisance ng isang aspirant. Ang sabi ng Supreme Court ay hindi pwedeng ma-declare na nuisance candidate ang isang tao dahil lang wala siyang financial capacity to launch a nationwide campaign. Sa ikalawang desisyon po ng Korte Suprema, tinanggal na rin po yung dahilan na hindi porket hindi ka kilala sa lipunan o kaya wala kang political party ay automatikong ma-declare ka na nuisance candidate. 11 naman ang party list na nag-file ng Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination. Kahapon, 26 na ang kabuang bilang ng mga nag-file na party list. Ang mga botante naman sa mga EMBO barangay na dating sakop ng Makati at inilipat sa jurisdiksyon ng Taguig, makakapili na ng kanilang kongresista at konsehal sa bisa ng inilabas na resolusyon ng COMELEC and Bank. Boboto sa unang distrito ng Taguig ang mga taga Comembo, Pembo at Rizal. At sa ikalawang distrito ng Taguig naman, ang nalalabing Embo Barangay. Ibinase yan sa concurrent resolution ng Senado at Kamara kaugnay nito. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.